fine gold. And tuloy mo, diyan, napakaganda po ng adhikay na yan. Therefore, and sabi nga dyan, yung isang katotohanan sa isang aspeto po ng pagpapaunawa ng awit na yan, ng mga tawag na yan, ng ginagamit ni Pastor ngayong umaga. Psalms 119:127 declares a deep love for God's command. Okay, diyan po yan. And sabi diyan, sabi nga, valuing them more than the finest gold. And as part of the longest chapter in the Bible, ang Psalms 119, this verse highlights a preference for spiritual truth over material wealth. It emphasizes the immense worth of God's Word and highlights a devoted, obedient lifestyle. And this morning, of course, wala naman pong makaka-perfect because that verse from the Old Testament times, they had that hope. They had that belief, tulad ng mga awit natin kanina. If we really indeed believe in our Lord and Savior Jesus Christ in our days, nandun po ang mga katuparan ng kanyang salita. At masigit na po sa anumang bagay sa mundong ito. Well, the word, again, love is related sa word na beloved. At sabi nga po dyan, in Israel, Hebrew word, they term it as Dodi, D-O-D-I, and sama ng isang katotohanan daw po niyan, ang aspeto na binabanggit, and very clear, sabi po dyan, it represents a cherished, intimate, and secure love. Committed, sabi nga dyan, bond. It is a bond na, yung term ni Pastor sa Tagalog, yun eh. Pag nagkasubukan kayo, di ba, masihigit ang inyong mga ugnayan o relasyon. Pag nasubok mo, and on the spiritual side, ito po yung pamamanik ni Pastor. Sa inyo-inyong antas po ng pananampalataya ngayong umaga, sa inyo-inyong mga katatayuan sa buhay, ano man ang mga sitwasyon, kasama niyo po doon sila Pastor. Although again, kinailangan ko lang pong daanan ang linggong ito sa mga katotohanan din po, kaya nga nag-joke pa ako sa group chat namin. Kami naman. Di ba? Kasi baka puro kayo na lang ang may mga sitwasyon. Di kami naman nitong last week, itong week na to. But again, it has been proven. Yung mga awit natin, yung mga pangako ng kanyang salita. And magpapatuloy po tayo. Siguro, the most, ang pag-uugnay ko ng gagamitin kong aklat, gagamitin ko pong katauhan na pwede nating pagbatayan, pero iugnay natin lagi sa ating Panginoong Hesukristo. Ano-ano po ba yung mga katotohanan na yan? Sinasabi nga po na meron pong mga pagpapahayag, and gusto ko lang po yan i-maximize para may trivia tayo. In Psalms, beloved refers to those cherished, ayan nga po, protected and chosen by God. So either Old Testament, New Testament. Often, highlighting His special affection, covenantal faithfulness, that is the committed bond, and provision of peace. Minensahe nga po yan last Sunday. And napakadami pong pwedeng tignan pa. It also just not represent to that idea na tayo po ay will be cherished, protected, and chosen by God, and often highlighting His special affection, again and again,
covenantal faithfulness and provision. And siyempre, yan nga po yung nasa puso ni Pastor na sa ilang aspeto ng pangyayari sa buhay natin, napakahalaga pong unawa natin ang word na beloved. And it has been used, sabi nga po dyan, in the King James Version, 111 times. Pero sa ibang translation ninyo, up to 117. 116, 117. Depende po dun sa mga ibang translation. But in the King James Version, 111, as per banggit po dito sa aking mga tinignan, and Old Testament, it is used 103 times, and usage ng aspeto na yon, and kasama ng word na beloved appears 47 times, primarily describing God's love for Jesus and the love within the Christian community, which is the church. And siyempre, sabi nga sa mga ilang mga compiled na aspect na ito ng biblical terms, napakaganda po makita natin, no? Besides Paul and John, sila pong dalawa lang ang babasahan nyo rin pong gumamit ng word na beloved in the New Testament. Ayan, para trivia, may idea tayo. Ako din, napansin ko to eh. Kaya nga, I'm really so blessed na nag-confirm ang message dahil si Pastor, nagre-ready ako, alam niyo yun eh. As I move around, mga pangyayari, I have seen ang mga sitwasyon ninyo ngayon as your pastor. Iba-ibang sitwasyon. And kahit si Pastor dumaan, but I was really confirmed last Sunday nung nakikinig ako sa worship team, na-relate ko yung mga pinagdaanan ni Pastor, and I'm preparing, ayan nga yung aming mga posting sa inyo dyan sa Facebook natin, we're preparing you for the coming of the Lord. No? Hindi namin kayo dito papasarapin yung mga itching ear ninyo, mga blessing, kung ano-anong mga tinuturo na walang katuturan. Ano po? And I hope nagbabasa kayo ng mga pinupost ko para makita nyo talaga sino yung dapat ninyong paniwalaan. No? Yung kaibahan, pero hindi ko yung gawa. Yan ay kapareho ko ang mga tayo sa pananampalataya sa buong mundo. Okay? Namimili si Pastor ng magagandang materials, katotohanan, maging basihan din natin. Ang tawag ko dyan po sa 2 Timothy, parchments. Okay? Besides the Word of God, sabi ni Paul, his scroll and his parchments. No? Ginagamit niya yan pangpapatiyak. No? Para bang kung sa mga legal aspect, ebidensya. No? Sabi ni Brother Edmar, laging niloloko nila yan si Brother Edmar eh. So, ganon, aspeto. Pagpapatunay yun. Concept na meron tayong mga pagpapatibay na po ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. And it should really manifest. But anyway, hindi po ito ng puso ni Pastor. Pero pinapakita ko yung halaga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay ngayong kapanahunan. And syempre, nagtutuloy po ako sa mga verses na yan. At it has been first, again, related sa kakaharapin nating Holy Week. First mentioned in Genesis 22:2. Puro 2:2 ngayon ha. Baka tayaan nyo ha. Huwag nyo tatayaan. Baka tumama tayo. Basta huwag nyo lang paalam na tumama kayo. Pwede nyo i-tights. Kasi pag alam kong galing sa hindi maganda, hindi ko tatanggapin ang tights ninyo. But anyway, sabi niya dyan, ito po yung eksena ng hilingin ng Diyos ialay ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak. Matapos ang mga taon ng paghihintay, pagtanda, anong sabi diyan? Ganda, no? Take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest. Again, the word lovest pertaining
beloved. Then the Hebrew word, Aramaic, in the Old Testament. And ongoing po yan. Bakit po kaya ito naipaunawa sa katotohanan sa buhay ni Abraham? This is, ang dami, no, yung inawit ng mga manggagawa kanina. Yung prophecy na mangyayari. Well, this is, sabi nga dito, gamitin ko po, sa isang napakaganda pong katotohanan na gusto ko rin pong mai-share din pangkalahatan dahil yun nga po, nakaugnay dyan sa chapter 22 na yan, napakaganda po niyang makita natin yung idea ko po. Dahil mula sa puso ng Panginoon, yan yung pinatupad niya, and ugnay na rin po yan na susunod na pangyayari. Tandaan po ninyo, just like it's a significant, ano daw po dito sinasabi, na it is first mentioned, the context, so the concept of sacrificial love, yung Genesis 22 na yan, well, wag na yung sa start pa ng nagkatay si Lord ng dugo, tumigis ang dugo, hindi po ako doon. Dito po ako sa concept na itong pag-aalay na ito, it is what? Again, a sacrificial love na napakahalaga po, no? Foreshadowing God the Father's, ganon din po, sacrifice of His Son in John 3:16. Ha? Interrelated po yan, Old Testament, New Testament, sa mga dapat pong marunong gumamit. No? At hindi pastor-pastoran. Marunong gumamit ng systematic theology, hermeneutics, ano po, nakaugnay yan eh. Dapat nakikita yan. Kaya pala yan, nasa Biblia yan, Genesis 22:2 na yan. It's a foreshadowing of the coming. Na maunawaan natin yung God's love para po sa sangkatauhan. No? For God so loved the world. Bilas-bilasa na yung verse na yan eh. Pero, yun ang deeper meaning na gusto ko ipaunawa sa atin ngayon. Sa isang aspeto. Kasi possibly, hindi ko alisin yun, yung idea na yun. Gagamitin ko po sa katauhan ngayong umaga, very clear po. Dalawa lang sila, binanggit ko na kanina. Si Pablo, siyempre si Pastor, Paulinian ako eh. More kasi yung ministry ni Pablo natignan ko. Well, si Apostle John, to the max din naman, yung narating niya sa Patmos, siya yung binigyan ng siya yung nakasulat ng maraming mga kaalaman tungkol po sa Diyos, no? Mula sa Book of John, yung epistles niyang 3, so 4 yan, plus the Book of Revelations, 5 yung libro niya na naisulat ni Apostle John. Okay? Sino siya? Yan. Si Apostol Pablo, ang daming books, pero mamaya, meron lang siyang 3 beses na gumamit ng word na beloved. Pero si John, from the onset ng kanyang mga books, nandun yung word na beloved. No? Kaya nga, kahit si Pastor, sa kakabasa ko, nakikita ko yan eh. Binamarkahan ko yung Bible ko, ang dumi na ng Bible ko, binibilang ko yan. And nakaka-touch pag yung meaning niya, bakit yun ini-emphasize sa salita ng Diyos, yun yung magbibigay sa iyo na mas mahalaga pala ito kaysa sa mga bagay sa mundong ito. No? Hindi ko maalisin. Siyempre, may pangangailangan tayo. May mga dapat tayong mahal sa buhay. And nag-interrelate yan sa amin ni Sister Michelle this week. Na po? And how the more yung aming tayo sa pananampalataya,
We were just so assured. Ako at that time, kahit nasa ER kami, ang nag-strengthen sa heart ko, we are God's beloved. Pakisabi sa mga katabi ninyo, we are God's beloved. Bakit? Patutunayan ko ha. Patutunayan ko. Kaya sa mga Ate B, sa mga ooperahan sa April 5, o sige, may paniniyak ka, Ate B, may pabaon si pastor sa iyo. We are God's beloved. Sa mag-ina ni Kim, ni Sister Marie, yes, March 11, siyempre, bibilang pa tayo. But God willing, bago mag-April 11, malay natin ngayong April 3. Kasi yung Book of Esther, 30 days after nung blood moon, the victory ng Israel. Daw kayo sa development ng history. Ang US parang nag-stand still, pero ang Israel, ongoing ang kanilang ginagawang pag-atake. The victory is theirs already. Diba? And nakikita talaga yung biblical prophecy na yung Babylon, nagsisignify yan ng isang powerful na nation, babaksak. And walang tutulong sa Israel. At ang tutulong po sa Israel ay ang inaantabayan na nating pagbabalik ng Diyos, ng ating Panginoon sa takdang oras. We all know that, and I hope nagbabasa kayo, nagtitingin kayo ng aking mga posting na yan, yung mga timeline, para aware lang tayo. Lord, ang mundo, iba-iba ang pinaniniwalaan Ang mundo, ganito. Akala nila ganito pa rin. Akala nila ganun pa rin. But tayo po, purihin ng Diyos, pinaunawaan na tayo ng mga katotohanan na ito. And sa mga bago, Sister Mercy, hindi po ito pantasiya. Pwedeng sabihin parang pantasiya di ba? Kasi, saan niyo ba yung pinagkukukuha, Pastor? Hindi ko naman to gawa-gawa lang. Ayan po yan. Nasa salita ng Diyos yan. Ano po? Amin lang pong pinapahayag sa inyo sa antas din po ng aming katatayuang pang-espiritual, kaalaman. Yung sa tamang paraan po, no? Kasi, hindi ko naman alisin po yon. Hindi po ako sa nagpiprejudge. Di ba may mga matatawag tayong magagandang pamamalakad ng kumpanya? Ibig sabihin, maayos yung pamamalakad ng mga namumuno nun. May mga maayos na namamalakad ng isang gobyerno. Meron tayong isang purihin ng Diyos. Sabi nga ni Sister Michelle, nasa puso niya, pero hindi po tayo para mangampanya. Meron tayong isang kilalang, mayor pa lang siya, pero may pagkakilala siya talaga sa Panginoon. At ang ganda ng kanyang mga pinatutupad sa kanyang bayan. Yan ang isang totoong Christian na nagpapatupad ng maganda, pero hindi po ako babanggit kung sino. No? Pinatutupad niya lahat yung magaganda doon sa kanyang bayan. Dahil po, Christian siya. Okay? Yan yung big difference Yan po yan. Makikita niyo yan. So, yun po yung concept, yung pamamahala, yung pagpapatupad ng mga dapat. No po? And overall, ayun nga, kahit sa ministry, ganun din po. Dapat ang mga lingkod ng Panginoon, no? Naroon sa kapamahalaan, pangangalaga, pangangasiwa. Huli na nga lang po sa amin yung pangunguna Kasi ang totoong, kaya nga yung minsan na-OOA naman yung servant leadership Sinasabi nila ang mga leaders daw dapat servant. Yes, we are. But we also have the authority of God, no? To implement, sabi nga, yung mga dapat na mangyari. But anyway, balik po ako sa idea. Kasi, just like John, makikita nyo po, dalawa sila, at siya po ang tututukan ko for some lang po. Here, daanan ko ang buhay ni Apostle John. Again, makikita nyo siya, traditionally, sa mga kahit patriarchs din, at saka sa mga tinatawag na theologians,
siya yung ina-accept na kasama ni Andrew doon sa unang pagkakakilala nila sa Panginoong Jesucristo. Sila yung dalawang sumunod sa chapter 1 ng John. Okay? Nang tinaguri ang pangyayari, dinala ni Andrew, si Peter, pero may isang unknown character. Alam nyo, ang mga writers po ng Hebrew Bible, hindi nila nilalagay pangalan nila doon sa eksena. Parang si Mark, hindi nilagay ni Mark na siya yung hinubaran. No? Basta pag nilagyan ng unknown, yan ang mga category ng mga writer dati. Hindi nila nilalagay yung sarili nila. Parang si Pablo, hindi din niya nilagay yung pangalan niya sa Book of Hebrew. Pero, per the culture and tinatayuan ng mga matatawag na scholars, yun po yung kultura. Ang tawag po namin doon sa mga nag-aral talaga, customs and manners ng bansang Israel. So yung mga writers nila, hindi nila inilalagay pangalan nila. So yun yung concept doon, the unknown disciple, at doon ako re-relate. Kasi sa dami ng na-witness niya, natutunan niya mula ng pagkatawag ni John the Baptist, sinabing, the Lamb of God, sumunod sila ni Andrew at sila na ang ginamit. And then, nung nag-call na si Lord ng disciples niya, yun po, wag niyong kakalituhan yung book, yung John 1. Yung John 1, yun yung first encounter. Pero yung mga calling sa Luke 5, nila Peter, yun na yung pagtawag sa paglilingkod. So, nare-recall nyo yung mga sarili natin, tinawag tayong maligtas, and then, yung mga lingkod ng Panginoon ngayon, God bless you, we are God's beloved, dahil naglilingkod na tayo tulad po ng mga alagad na ito, nang tawagin sila, piliin, andun sila. At mamaya po pupuntahan natin yan more sa concept ng chapter 13 ng Book of John. Doon po ako, Sister Jane, nakatutok ka. Sa Book of John, chapter 13, matutunghayan po ang napakahalagang mga pangyayari. Kasi mamaya po, tayo din ay mag-feet washing. Kayo po mga nasa tahanan ninyo. Take time po, bago magtapos ang service natin. This is our, hindi po ito pwedeng sabihin, biblical instituted kasi communion and marriage po ang instituted by God. But this is also a teaching of the Lord Jesus Christ ng isang katotohanan sa kanyang mga tagasunod o mga kanyang followers. Ang chapter 13 naglalaban po ng lesson, marami na yan, humility. So ngayon, Holy Week, simula na sila. Hindi ako tumutok dyan sa mga palaspas na ipangahampas lang sa mga asawang lasenggo. Dito ako tumutok sa feet washing. Ano po? Marami na naman may dalang mga misis na palaspas, siguro pang mapaspas nila yun sa mga asawa nilang sabongero, lasenggo, etc., sugalero. No? Doon po ako sa feet washing mamaya. Wala eh. Hindi lang palaspas, hambalos ko doon. But anyway, joke lang. Amin po yun. Para mawala ang masasamang espiritu. But no, actually, mali nga yung concept na yun, di ba? Hindi po kami nagpiprejudge. Ginagawa nila yung palaspas na agimat sa mga bahay nila, ilalagay nila doon sa pintuan para daw mapalayo ang demonyo. Kasama naman nga nila ang demonyo sa kanilang mga bahay. Actually, yung palaspas, welcome yun kay Lord Di ba? Sa Palm Sunday. Pero sige, kanya-kanya yung paniniwala nga, yun yung pinapakita ko sa inyo Mas paniwalaan po natin dito, Sister Mercy, nasa Bible, ha? Sorry po, baka mamaya, ayun nga, step by step, thank you. Kayo po ay lumalago sa inyong kaalaman. Kahit I pray si Anika, kahit malayo, nasa Cavite, kayo po ay nagpapatuloy doon sa mga kaalaman na yon. And then, here, sabi nga, in chapter 13, dito nyo lang din makikita yung literal na mga kabuuan ng kwento
Kasi sa Matthew, Mark, Luke, typical lang na ano sila doon, Passover lamb, pero dito po, makikita nyo yung kabuuan ng eksena. Now, ano po yung nilalaman na gusto kong ipakita sa inyo sa buhay ni Apostle John? Mga natutunan niya to. Napakaganda po ng mga concept na pwede nating makita. At sabi ko nga dyan, ay naroon yung magagandang katotohanan na ito na pwedeng tignan natin, no, sa iba't ibang konsepto. Dahil in the book of John 13, again, very clear na just chapter 13. Tingnan natin po, dahil siyempre, ang puso pa rin ni Pastor ay mapakita bakit natin ito ginagawa, itong feet washing. Okay? Verse 15, for I have given you, sige. John 13:15, for I have given you an example that you should do as I have done to you. So, existing po ang pagpapaalala na ito sa ating lahat. So, hindi lang po kung sino yung nandoon sa harapan ng altar nila at yung mayayaman lang yung hinuhugasan ng paa. Ano po, malalaki ang donation, ano po. Hindi po ganoon. Pwede po itong ipatupad congregationally. So mamaya nire-ready namin kayo, katulad ni Sister Mercy. Siguro this will be your first time mag-join ng tinatagurian naming feet washing. Okay? But wala si Brother Wilson ngayon. Tumatakas ba? O nagpapapedicure pa. O sige, hindi namin to ina-announce kasi pang-congregation ito, no? Sa inyong mga tahanan po, Pastor Bong, Sister Jane, kayo mamaya along the way habang kumakanta kami dito. It's a symbolic gesture po. Kasi lagi kong ginagamit ito eh. Once a year, yung baguhan makaranas ng binibigay na example ni Lord sa atin. Besides humility, pupunta po ako dun sa message. Ang pastor ninyo, marapatin na gusto nyo rin maliban ng pastor, usually pinipitwash ko po ang mga bagong member at mga workers para to remind us na another year, lumipas, naglakad tayo sa mundong ito. Symbolically, possibly, may mga pagkukulang tayo o pagkakasala mismo sa Panginoon. And this is a refreshing time. Yung po ginagawa namin, ha? Hindi po, sabi nga, pagbibigay galang sa inyong paniniwala, kung wala kayo nito, kami po meron, no? Sa aming puso. Dahil bakit po? Ito po yung message ko today. We are God's beloved. And not just we are God's beloved, the greatest commandment po, tiyak nyo yun, is really besides to love God and to love thy neighbor. And here, ang liwanag ng banggitin po ng ating Panginoon, verse 34, sige, sabi naman po dyan, sa 13 pa rin diya, verse 34, ang sabi po dyan, okay, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that you also love one another. Napakaganda. And then, by this shall all men know ye are my disciples, if you love one another. So, yung magkakagalit dyan mamaya, kunin nyo yung memoriatic po tayo sa CR mamaya, kung sakasakali, sa mga kaaway ninyo dyan, na po, sabi dyan, love your enemies, etc., etc. Biruan po namin yon. And it's an experience po na mapadama natin. And lalo na po ang ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad.
knowing po, ito po yung mga concept na naisin niya. And then, who is John the Beloved? Well, na-term ko nga siya. Siya yung tinaguriang John the Beloved. Very clear in chapter 19. Niyo po? Andyan siya sa final time ng Panginoon. And ugnay-ugnay. Sorry, can I have my glass pala? My glasses. Si Pastor po, as of this week, nagre-recover din po ako sa puyat, sa pagod. And pag iintindi, hindi lang po na ministry, but even yung amin pong pampersonal. Ayan nga po, daanan ko lang po yung ilang mga mahalagang verses dito on that concept po, no, na gusto kong makita ninyo. Twice tinawag ang Panginoong Jesucristo ng Father in Heaven natin. Matthew 3:17, wag na muna ito diya. Mark 1:11, and in Luke 3:22. Yan po yung binaptize siya ni John the Baptist. Pag-ahon niya, the voice in heaven spoke, "This is my beloved Son." And then dun sa Mark and sa Luke, nakalagay naman po doon, hindi lang po pinarinig, "This is my beloved Son." At that time, ina-assure ang Panginoong Jesucristo. Maganda dito yung Mark 1:11 eh. Tignan mo to. Tsaka Luke 3:22 ha. Sige, maximize natin. Papakita ko lang yung big difference ng Matthew 3:17. Kasi in Matthew 3:17, ang sinasabi doon, "This is my," sige Matthew 3:17. Daanan lang po natin, ma-maximize din lang po ako ng time. Matthew 3:17, ang sabi po dyan, "And a loud voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased." Tapos talon tayo sa Mark 1:11. Tingnan niyo, makikita niyo magiging kaibahan. "And straightway he saw the heavens open, and the Spirit, etc., of the water coming out." Mark 1:11, 11. "There, and there came a voice from heaven saying," tingnan niyo po ang kaibahan na, "Thou art my beloved Son." So, Sister Je, iba yung tinitestify nung una, no? Ngayon, direct. Kasi si Jesus yung dadaan, haharap siya sa ministry. Kakaharapin niya yung mga dapat niyang gampanan. No? And the assurance that He is the beloved, hindi lang pinaalam sa kabuuan, pero the same eksena yan, synoptic gospel yan eh. And then in Luke 3:22, inulit. Okay? These are witnesses of the Lord saying, again, Luke 3:22 speaks of, "Thou art my beloved Son." Again, assuring this morning, pakisabi nga po sa mga katabi natin, Dodi, pakisabi, Dodi, anak tayo ng Diyos. Diba? John 1:12, we are all children of God. No? Andiyan yung assurance, ina-assure tayo. Ano man ang problema natin ngayon, ano man ang sitwasyon natin ngayon, Hakim, ano man ang adjustment ngayon. Alam nyo, natouch ako kay Anika eh. And typical, nire-recall ko yan eh. When I always say this, na mahal ka ng Diyos. Pakiulit nyo nga sa mga katabi, mahal tayo ng Diyos. Kasi baka meron ditong hindi na nakakadama ng pagmamahal eh. Pakisabi po, Ella, mahal ka ni Lord, Ella, ha? Kaya mo yan. Kung ano yung daanan mo. Lalo na si Brother Edmar, mahal ni Lord yan. Oo, Dodi yan ng mga rep gang. Oo, Dodi yan ng rep gang. Yun nga. Paano yan? Apple of the eye yan ng mga rep gang. And, yun nga. Ganda, no? Pinapakita ko lang, yan yung baptism. Now, inulit ng Ama natin sa langit nang nag-transfiguration ang Panginoong Jesucristo. Twice yan eh. Tinawag siyang my beloved eh. Here, in 2 Peter 1:17,
And balik tayo din sa Matthew 17:5. Siyempre, ineko lang ni Peter. In 2 Peter 1:17, sabi niya, ito yung na-witness namin na nangyari sa Holy Mount of Olives. Ayan, 2 Peter 1:17, sabi diyan, for he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved Son. Okay, ganda ulit. Pang sinasabihan yung tatlo, no? Yung sa Matthew yung tatlo din, yung una, sinasabihan yung mga nakikinig doon. Pero kinakausap din ni Lord ng Ama, si Jesus. And then, in Matthew 17:5, again, habol lang natin. Matthew 17:5, para lang nakumpleto ko yung mga verses ko na ni-ready. Nandyan. Okay? Sabi diyan, ganun din. Yan yung sa Mount of mismo, at that time, in whom, again, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Pakinggan niyo siya. Kamusta po tayo? Pinapakinggan po ba natin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga aral, sa ating buhay, mga paniniyak? Yung paglago ko po sa Panginoon, dami ng aspeto eh. Lalo na po nung Tuesday night, natataranta yung dalawa naming anak. Kasi dahil lang sa sabi ng doktor na ganito kailangan po i-confine Sister Michelle, ganito, ganon. At peace lang po ako. Pinapakinggan ko silang tatlong magnananay, desisyon. Si Sister Michelle, ang desisyon niya kaya uuwi kasi gagampan pa rin siya, magluluto, gagampan pa rin siya para babangon kay Dia sa umaga, kay Aya, mag-aalaga. Mga intindihin, nandun lang ako, relax na relax ako doon sa upuan. Di ba may picture kami? Pipray lang. And yun yung nag-confirm sa akin kasi bakit po? Last Sunday, gagamitin ko tong song na to ha. Nandito ako nanonood ako sa worship team. Grabe sila, yung kanilang mga talents po. For God's glory ha. Kahit at times nag-aaway-away sila dito, pero ang gagaling nila. Ang gagaling nila. Ang gagaling nila. Ang gagaling. Andun yung love. Andun yung love. Galing, pinapanood ko eh. Kanina umaga, nagpa-practice ulit sila dito. Kaya sabi ko sa kanila, mga Dodi, hindi mga Lodi, mga Dodi, mga beloved. Ganda ng song. Mamaya po papakanta natin. Gamitin ko lang pero pang yun pang pit washing na song yun, alam ko eh. Tama ba ako ha? Pero gagamitin ko na rin para diinan ko tong message ko. Now, lahat po yan, again, in 1 John 4:19, aliwanag na He first loved us. 1 John 4:19. So, paki-assess, ano sitwasyon natin ngayong umaga? Gusto ko diinan tong love na to sa Holy Week eh. Sa mga nagmamahal sa amin, mag-iimbita this Holy Week. Sa mga nagmamahal sa amin, mag-iimbita this Holy Week. Yan. We love Him because He first loved us. Tandaan niyo po yan. And napakaganda pong mga kasunod na paalaala yan. Even Him, the John the Beloved, na binanggit sa John 13. Balik tayo sa John 13, talon lang tayo sa 23. Yan. And, yan. Simon Peter therefore beckoned Jesus. Now, there was leaning on Jesus' bosom of His disciples, of whom Jesus loved. Kaya tinagurian po siyang John the Beloved eh. Siya yung nakalin nung Lord's Supper. No? And malapit siya sa puso ng Panginoon.
And John 21:20, Dia, nang kahit pinapaalalahanan na ng Panginoon si Pedro, John 21:20, Ma'am Jane, sundan mo na lang ako sa video ko ha. John 21:20, nagmamaximize ako ng verses. And when he had said so, he showed unto them his hands and his side. And 21 Dia, 21:20. 21:20. Mukhang nasa planet, ano ka pa, Dia? 21. 21:20. Baliktad. 21:20. Oh, yes, I know. Diyan ka. You love the Lord. Okay. Then, sabi diyan, then Peter, turning about, see the disciple whom Jesus loved. Okay. Following which also leaned on his breast, and he is termed John the Beloved. And alam niyo, ang gaganda po ng ilang aspect dito pa na gusto kong daanan. Pero kopyahin na lang ni Ma'am Jane ito ipopost. God is love in 1 John 4:8. Kaya sabi nga, He first loved us. Nagmamanifest talaga po ito eh. Tapos i-end up ko ito na, paano pinatunayan ni Lord na mahal niya tayo? Paano niya pinatunayan na sinasabi niya, you are my beloved? Si Lord, ginawa niya yung dapat niyang gampanan. Ang Panginoong Hesus, inalay niya, sarili niya, sa tinataguriang Abrahamic na yun, no? Sacrifice. And here, clear eh. Huwag na nga yung kay Paul eh. Si Paul, marami din siya mga terms na ginamit about love. Andyan yan. Kabuuan ng chapter 13 ng 1 Corinthians, andun yung love. Andun din, wag na yan, okay lang, dinadaanan ko na lang yung ilang verses ko. And, andun eh. Wag si Paul. Si Paul kasi, natunghayan niya yung grabing pagmamahal ng Diyos doon sa kanyang panahon na siya ay, sabi niya sa Timothy, he is worst sinner. Si John, anong kaibahan ni John? Si John, nakita niya talaga, napatunayan niya talaga ang pagmamahal ng Panginoon, ng Diyos, para sa sangkatauhan. Kaya all throughout, nandun siya. Si John, nung tawagin, kaya dalawa naman concept yan eh, ang pagtawag. Merong, Sister Mercy, tingnan niyo yung sarili niyo ha, meron talagang yung naturingang taong mabait. Di ba? Yung mga taong mabait siya talaga kahit hindi pa niya tinatanggap si Lord. Okay? May ganon. Meron naman katulad ni Pastor din dati, talagang walang hiya. Okay? Pero parehong tinawag ng Panginoon. Ganon din po si Peter. Di ba? Sabi ni Peter sa Luke 5, Lord, I am a sinner. Andun yan. Wala si Lord pinipili. Ang term doon, pag tinawag ka niya, bakit? Pag sabi sa mga katabi, mahal tayo ng Panginoon. Diba? So, ano man itong kakarapin natin, chaos na to, crisis na ito, pero ina-assure tayo hindi tayo dadaan dyan. No? Yung kaya mga pinupost ko, ina-assure ko kayo. Now, hoping, magbibiro na lang si Pastor kay Lord. Lord, huwag mo kong papahiyain, Lord. Kasi talagang, talagang nilalabang ko to, Lord. Nilalabang ko to. Dadating ka na. Lord, sige, sakali, Lord, mid-trip na lang, mid-trip. Sakali, Lord, may post-trip pa. Lord, mahal mo ko, Lord, mahal mo. Nakuha nyo yung idea? No? Sarap eh, sarap. Pag talagang naunawaan mo na. Pag naunawaan mo na. Siyempre, sa mga nagmo-mourn ngayon, Ma'am Sister Maria, si Ella, nagmo-mourn pa rin. April 28 yan si tatay niya eh. Kaya nag-song lead po yan. Pero kinaya niya mag-song lead, di po ba? O, yan yun, no? Yan yung puso, yung talent.
walang dahilan para makapagpatuloy sa Panginoon. Si Teacher Marie kahapon, walang dahilan na hindi makapagturo sa children ministry. God bless you, ma'am. I am so touched. I am so touched to be your pastor. Kabuuan, mga bago, mga nasa ibang lugar ngayong umaga. Thank you so much. I'm maximizing ang panahon. And I hope kahit po itong magiging feet washing natin mamaya, sa pagtatapos mamaya na po tayo, I really hope nandun yung kahalagahan kung sakali man babalik na si Lord ngayong April. Kasi po gumagrabe na po yung nag-temple, sacrifice doon ng red heifer nila. Nagsisimula na po sila ng mga ganun, yung preparation of building the third temple. Paano magtatayo doon sa side ng dome na yon, yung pinost ko, may pinost po ako doon eh. So titingnan natin po yung mga susunod na events. Yung mga dumadaan, Ate Epin, thank you, ikaw pa dumalaw sa amin ng isang gabi. Mahal tayo ng Panginoon. Lahat po tayo, I hope, ay nag-aantabay. So habang inaantabay po, i-ano nyo po itong song na to, ha? I-download nyo po sa inyong mga cellphone. Ganda po nito eh. Ang ganda nitong song na to. Pang-assure. Worship team, halika, Ella. Sinong kakanta ba nito? Si Ate Tessa? Ikaw, di ba? Halika. Parinig natin itong song na to, Ma'am Tessa. Si Ma'am Tessa, oh. Sige, halika. Tapos ulitin nyo na lang sa pit washing mamaya. Pero, gusto ko pong i-endpoint itong song na to eh, ha? Gusto ko po i-endpoint itong song na to. Tayo po. Halika, Ella, kantahin mo to kay Lord. Kaya mo yan ni Ma'am Tessa. Kahit si Ma'am Tessa, talagang only begotten, daughter. Nagsosolo. Halika, Ma'am. Ikaw na. Sige lang. Ganda po ng song na to, ha? Pang-hawakan niyo po itong song na to. Dito po ako, hindi po ni Lord last Sunday, kaya
awitin po, no? I pray, encourage natin to. Download po kayo ng mga ano yan. Sa mga panahon po na tayo ay may mga sitwasyon, may hirap. And hindi lang po sa panahon na mahirap. It's nice to continuously assure ourselves that we are God's beloved. And ano man po ang mangyayari, naroon po ang paniniyak ng Panginoon. Let's pray, Lord. You know my heart as of this time. Napakadami po na katotohanan pa nakakaharapin kami. And even I, Lord, we are, as a family, has our own mga concerns. But hindi po yun, notwithstanding, we know that you are there, you love us, Lord, and lahat ng concept ng mga salita mo, pinang-awa ka namin. And it's a higher level of faith na pinaparanas mo pa sa amin para mas mapatunayan namin, the likes Apostle John, Apostle Paul, sa kanilang mga karanasan. But wala pong hihigit sa aming Panginoong Jesucristo na dumanas ng tinagurian po na sacrificial love na ito. Nag-alay po ng kanyang buhay upang tamasahin nga po namin ang katotohanan na ito. Hindi lang po yung kaligtasan. Lord, nangyari po yung kaligtasan namin dahil as per the Bible declares, we are your beloved. Lord, salamat sa mga assurances na ito at patuloy po kami nagtatalaga ng mga susunod nga po na developments ng tinatagurian po naming pag-aantabay sa inyong muling pagbabalik. And this morning, Lord, we commit po ang ilang mga bagay, mga panalangin namin, ugnay-ugnay na po, and then sama na po ng mga pasasalamat sa mga hihirangin mo ngayong umaga. And sama po ng kabuuan naming mga kapatiran sa iba't ibang lugar. As we await your second coming, Lord, we are so assured that we are indeed your God's beloved. Marami pong salamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 And yun nga po, ang patuloy ang aming pagbati na po sa kabuuan po, mga Dodi, yan,